Sardinas na naman po ang ulam natin, Nay. Yun na po yung baon namin kanina sa eskwela. Pinagtatawanan na nga po kami ng mga kaklase namin. Ay, pasensya na kayo mga anak. Walang-wala talaga kasi tayo ngayon. Yan lang ang kaya natin. Hayaan inyo, kapag sumweldo na si nanay, abay ibibili ko agad kayo ng masarap na ulam. Ano bang gusto ninyo? Kanya-kanya na kami ng request noon dahil nagtanong na siya ng mga gusto namin. Natawa na lang si nanay sa mga pinagsasabi namin. Sa puntong yun ay bumalik na ulit ang sigla ni Bebang. Siya pa nga ang nakarami sa amin ng ulam. Maya-maya pa ay nakauwi na rin si Tatay Pidring. Pero napansin ko noon na parang hindi maganda ang timpla niya. Oh, mahal. Nandiyan ka na pala. Tamang-tama. Patapos na akong maghain. Halika na rito at sabay-sabay na tayong kumain. Dahan-dahan siyang lumapit pero tumayo lang sa harap ng mesa at mariing napakamot sa ulo. Lalo ring sumama ang itsura ng mukha niya. Sardinas na naman? Oo, Pidring. Wala Pambihira naman buhay to. Nabigla talaga kami sa ginawa niya. Wala na ngang nakaimik sa amin ng mga kapatid ko. Sobrang lakas kasi ng sigaw niya. Abot hanggang sa mga kapitbahay namin. Nag-aalala na nga ako ng mga oras na yun. Sardinas na naman ang ulam kahapon. At nung isang araw, tutubuan na yata ako ng hasang. Wala na bang iba? Pasensya ka na. Kinakapos talaga kasi tayo ngayon. Naubos na yung ibinigay mo sa akin. Anak ka ng teteng Susan! Paano nangyari yun? Hindi ba't kabibigay ko lang sa'yo nung nakaraan? Siningil na kasi ako ni Mirna nung isang araw. Umiram kasi ako sa kanya. Yun ang ipinambili ko ng gamot ni Junior. Lalo pa siyang nainis dahil doon. Naihilamos pa nga ni Tatay Pidring ang kamay niya sa muka. Doon na rin ito nag-umpisang kumilos ng nakakaalarma. Bigla-bigla na lang kasi niyang dinampot ang baso sa lamesa at ibinato sa dingding. Gulat na gulat talaga ako. Kumakabog na nga ang dibdib ko dahil sa sobrang kaba. Nagsiiyakan naman ang mga kapatid ko na maliliit pa. Ay Diyos ko naman, Pidring. Bakit mo namang ginawa yun? Tumigil ka! Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Kapag ako hindi nakapagpigil, baka hindi lang yan ang magawa ko. Kinilabutan na ako noon. Hindi ko kasi alam kung ano pang pwede niyang gawin. Parang wala na kasi siya sa kanyang katinoan. Uminahong ka nga, Pedring. Tinatakot mo naman yung mga bata. Sinabi na tumahimik ka! Sigaw niya nang mas malakas at sinabayan pa niya ng pagbaliktad ng lamesa. Nagkanda hulog tuloy at nagkanda basag na ang mga pinggan. Halos mabingi pa nga ako noon sa lakas ng ingay. Wala na rin kaming kakainin noon dahil natapo na at kumalat na lahat sa sahig. Napahagulgol na lamang ang mga kapatid ko pero hindi pa siya nakontento dahil walang habas niya rin kaming pinagmumura. Hindi na nagsalita pa si nanay pero kahit pa yata gustuhin niya ay hindi niya nakaya. Napansin ko kasi na nangingintab na ang mukha niya sa luha. Nakahawak na rin siya sa dibdib niya na para bang hirap na rin siyang huminga. Ikaw! Inutil ka! Hahawakan mo na nga lang ang pera ko! Hindi mo pa magawa ng maayos! Inubos mo ng ganon-ganon lang! Kung di ka ba naman tarantado, walang hiya ka! Wala kang silbi! Punyeta ka! Sobra akong naawa noon kay nanay. Nanginginig na kasi siya sa takot. Pero hindi pa rin siya tinatantanan ng taong yun. Para bang pilit nitong ipinapamukha sa nanay ko na wala siyang kwentang tao. Kayo! Kayong lahat! Kayo ang mala sa buhay ko! Magsama-sama kayong mga inutil kayo! Umalis na siya pagkatapos noon.
Pero hindi pa rin tumigil ang mga kapatid ko sa pag-iyak. Sobra talaga silang natakot. Nasundan pa ang mga kahayupan ni Tatay Pidring ng mga sumunod na araw. Pauwi pa lang ako isang hapon. Galing ako sa eskwela noon, nasa labas pa lang ako ng bahay nang marinig ko si Junior na humahagulgol. Kasabay ng mga iyak ay ang mga sigaw ni Tatay Pidring na punong-puno ng galit. Kinutuban ako ng masama kaya wala akong sinayang na panahon at pumasok ako sa loob. Halos tumalon ang puso ko sa pagkagulat. Nadatnan ko kasi na may sakong ibinibitin si Tatay Pidring sa loob ng bahay. Paulit-ulit niya ring hinahatak ang sako para magtaas baba. Wala na akong ibang naramdaman kung hindi galit. Dali-dali ko siyang itinulak, saka ko ibinaba ang sako. Tama nga ang hinala ko. Nang buksan ko kasi ang sako, ay nandoon nga si Junior sa loob. Maputla na siya noon at sobrang nanghihina. Parang anumang sandali ay mawawala na siya ng malay. Sigurado akong nahilo siya ng sobra at hindi na makahinga sa ginawa ni tatay namin. Agad ko muna siyang inilabas bago ko hinarap ang taong yun. Bakit mo ginawa yun? Pabigla kong sigaw. Sinalubong niya ako ng sampal. Sa sobrang lakas ay bumulagta ako sa sahig. Nahilo talaga ako noon. Sobrang bilis pa ngang umikot ang paningin ko. Para akong tinamaan ng suntok. Ganun na lang din ang kirot ng pisngi ko. Naglaho na ang init ng ulo ko at napalitan ng takot. Ang lakas naman ang loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Baka nakakalimutan mo na palamulin lang kita. Papatiin mo ba yung mga kapatid ko? Mabuti nang mamatay ang hayop na yan kesa naman lumaking tarantado. Bata-bata pa lang pero walang hiya na. Alam mo ba kung anong ginawa niya sa akin? Kinupitan niya na naman ako. Kung di ba naman gago? Wala ka pa rin karapatan na gawin yun sa kapatid ko. Kulang pa nga yan eh. Kinukonsinti nyo kasi, kaya lumalaking siraulo. Dapat dyan sa batang yan, binubugbog para magtanda. Ilapit mo nga sa akin ang batang yan para maturuan ko ng leksyon. Sinubukang lapitan ni tatay si Junior, pero wala akong balak na hayaan siya. Dali-dali akong tumayo at itinulak siya palayo sa kapatid ko. Takot na takot pa rin ako. At ang lakas-lakas pa nga ng kabog ng dibdib ko. Pero wala na akong pakialam kung ano man ang gawin niya sa akin. Basta, wag lang sa kapatid ko. Tama na! Parang awa mo na! Maawa kayo naman sa bata! Pagsabihan mo yung kapatid mo, sa susunod na ulitin pa niya ang ginawa niya, hindi lang yan ang aabutin niya sa akin. Pero wala pa yun sa mga naranasan namin. Isang araw, tinutulungan ko noon ang nanay ko na magluto. Nang makarinig kami ng sumisigaw sa labas na parang naghahamon ng away. Hindi lang namin yun pinansin. Nagulat na lang kami nang kumalabog ang pinto namin na para bang pinasok ng sapilitan. Hoy! May inutil! Huwag silabas kayo! Ibalik niyo sa akin ang pera ko! Mga walang iya kayo! Agad akong kinabahan noon. Ang lakas kasi ng boses ng Tatay Pidring at halatang lasing. Nagmamadali naman siyang pinuntahan ni nanay. Naiwan ako para bantayan ang niluluto namin. Pero narinig ko ang mga nangyari. Ay, Diyos ko naman, Pidring! Kaaga-aga, lasing ka na naman. Lagi ka na lamang naglalasing. Wala na tayong pera. Ibalik mo ang pera ko! Ano ka ba? Umayos ka nga. Tsaka anong sinasabi mo? Wala ka namang ibinibigay sa akin na pera. Yung pera ko, bigla na lang naubos. Asa? Kinuha mo? Hindi ba? Ikaw ang alam kong kukuha doon.
Wala. Ay wala nga akong kinuhang pera sa'yo. Paano naman hindi mauubos ang pera mo? Lagi ka nalang umiinom. Sinungaling ka! Ano ba, Pedring? Nasasaktan ako. Sigaw ng sigaw ang nanay ko. Ganoon na nga lang ang pag-aalala ko. Kaya naman iniwan ko ang niluluto ko at pinuntahan sila. Nangyari na nga ang pinangangambahan ko. Naabutan ko si tatay habang hawak niya ang buhok ng nanay ko. Ang gulo-gulo na ng buhok niya noon. Nakita ko rin na may pasa na siya sa muka. Pero hindi pa rin ako kontentong walang hiya. Dahil hinatak niya ang ulo ni nanay, sa kanya iniumpog sa pinto. Bumagsak si nanay sa sahig at humahagulgol na. Napasigaw na lang ako noon sa tindi ng galit ko. Hayop ka! Tahasan ko siyang sinugod sa tindi ng galit ko. Ay mapapatay ko na talaga siya ng tagpong yun. Wala na akong pakialam kung ano ang mangyayari sa akin pagkatapos. Pinaghahampas ko siya pero baliwala lang. Ginantihan niya lang ako ng isang suntok. Tinamaan niya ako sa mukha at nagdilim agad ang paningin ko. Parang nawala na rin ako sa sarili ko noon at hindi na ako nakagalaw. Sobrang sakit din ang mukha ko na para bang pinukpok ng martilyo. Pero hindi pa pala siya tapos. Bigla na lang kasi akong pinagtatatadyakan sa sikmura. Paulit-ulit at wala na yatang siyang balak na tantanan ako noon. Hindi na nga ako makahinga noon dahil sa sobrang kirot. Pakiramdam ko ay parang nadurog ang mga lamang loob ko. Sobrang nanghihina ako noon pero narinig ko pang sumisigaw ang nanay ko na parang wala na siya sa kanyang sarili. Ay, gago ka! Gago ka, Pedring! Papatayin kita! Kitang-kita ko noon na may hawak na siyang kutsilyo. Dali-dali pa niyang sinugod yon si tatay na animoy tututuhanin niya talaga ang kanyang banta. Pero mabilis naman itong nakatakbo. Sinundan pa siya ni nanay. Gusto ko sana siyang pigilan noon pero hindi ko na talaga kaya. Abot-abot talaga ang pag-aalala ko. Hindi ko kasi kakayanin kung may mangyari sa kanya. Inis na inis talaga ako noon dahil wala akong magawa. Huwag ka nang bumalik rito, hayop ka! Mapapatay talaga kita, Pedring! Sakalang naibsan ang pag-aalala ko nang makita ko na siyang bumalik. Awang-awa ako sa kanya noon. Sobra kasing namamaga ang isang niyang mata at pulang-pula pa ang kulay. Napansin ko rin na duguan na ang ulo niya. Hindi ko na nga lang mapigilang mapaluha. Sobra-sobra kasi ang ginawa niya sa nanay ko. Walang kasing sama. Ang bigat-bigat talaga ng pakiramdam ko noon. Naninikip na din ng gusto ang dibdib ko. Hindi ko talaga masikmura ang nangyari sa kanya. Ayos ka lang ba, anak? Anong masakit sa iyo? Sabihin mo kay nanay. Ayos lang po ako, nay. Wala naman po kayong dapat na ipag-alala sa akin. Kaya ko po ito. Kayo na lang po itong napuruhan. Kitang-kita ko ang pagbuhos ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Hirap na rin siyang magsalita noon at parang kinakapos na ng hininga. Wala yan, anak. Hindi naman masakit. Matitiis ko yan. Hindi gaya ng ginawa sa'yo. Kasalanan ko ito eh. Patawarin mo ang nanay. Ang tanga-tanga kasi ng nanay ninyo. Patawarin mo ako. Wala po kayong kasalanan. Si Tatay Pedring po ang may kasalanan. Isa siyang demonyo. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi na ako nakaimik noon at napaiyak na lamang. Alam ko kasi na sobrang sakit ng dinaranas niya at tinitiis niya lang. Hindi ko na sana palalampasin ang ginawa ng hayop kong tatay. Pero ayaw namang magsumbong ng nanay ko. Ayaw niya pa kasing lumaki pa ang gulo. Kami lang daw kasi ang mapapahiya kapag nagkataon.
Mabigat sa loob ko, pero inintindi ko na lamang siya. Doon nagsimulang magbago ang buhay ko. Itong kwentong isasalaysay ko sa inyo ngayon ay hango sa mga tunay kong karanasan. Nangyari ito taong 1994 sa isang baryo sa probinsya ng Bohol. Ako nga pala si Linda, panganay sa 4 na magkakapatid. Nang mga panahong ito ay nag-asawa ulit ang aking ina. Ilang buwan lang matapos mamatay ng aking ama. Noong unay napakabait sa amin ni Tatay Pedring. Pero sa paglipas ng mga araw ay unti-unting nagbago ang ugali niya. Isang araw, pinuntahan niya ang kapitbahay namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Maria. Medyo may katandaan lang siya sa akin. Pero hindi tulad ko ay hindi na siya nag-aaral. Magdadalawang buwan pa lang siya sa lugar namin noon pero agad ko siyang nakasundo. Sa lahat nga ng naging kaibigan ko ay siya ang pinakamalapit sa akin. Oh, Maria, napadalaw ka. Oo, gusto ko lang sana kayong kumustahin ni Nanang Susan. Salamat, ayos lang naman kami. Alam mo na pala yung mga nangyari? Oo nga eh. Rinig na rinig ko kasi ang lahat ng nangyari sa inyo hanggang doon sa bahay. Pasensya ka na kung naaabala ka namin ah. Naku, hindi. Huwag mong sabihin yan. Ako nga tong dapat na humingi ng pasensya. Wala man lang akong magawa para tulungan kayo. Ano ka ba? Wala yun. Mas mabuti ngang hindi ka na nakialam. Baka madami ka pa. Pero masaya ako na maayos ang lagay ninyo. Nakita ko kasi kanina si tita nung isang araw. Grabe talaga ang nangyari sa kanya. Sa puntong yun ay unti-unti ko na namang naaalala ang mga ginawa ng walang hiya kong ama. Hindi ko na nga namalayan na tumulo na pala ang mga luha ko. Hindi ko na rin napigilan ang paglabas ng mga emosyon ko. Walang hiya siya. Wala siyang kwentang tao. Hinting-hinti ko siya mapapatawad. Kung may magagawa nga lang ako para gantihan siya, ginawa ko na. Gustong-gusto ko ring iparana sa kanya ang sakit na ginawa niya sa nanay at kapatid ko. Gusto ko siyang balian ng buto. Gusto ko siyang makita na duguan. Gusto ko siyang magmakaawa sa harap ko at pagsisihan niya ang lahat ng ginawa niya sa amin. Hindi na nakaimik si Maria. Ang akala ko'y natakot ko siya, kaya agad-agad akong humingi ng paumanhin. Nagulat na lang ako sa sinabi niya. Pasensya ka na. Meron akong alam na paraan. Ha? Pwede kitang tulungan, Linda. Meron akong alam na paraan para makaganti ka kay Manong Pedring. Ako ang hindi nakapagsalita sa sinabi niyang yun. Nabigla kasi talaga ako sa sinabi niya sa akin. Pero mas nanaig pa rin ang galit ko noon, kaya nagkaroon ako ng interes. Paano? Napalingon pa si Maria sa paligid namin para masiguro na walang ibang makakarinig sa sasabihin niya. Mapagkakatiwalaan ba kita, Linda? Oo naman. Bakit ba? Huwag kang mabibigla ah. Ano kasi, may lahi akong aswang. Nanlamig ang buong katawan ko sa ibinunyag sa akin. Nagtayuan din ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Ni hindi kasi sumagi sa isip ko ang isang kahindik-hindik na bagay na sasabihin ni Maria. Alam naman ng lahat sa amin ang tungkol doon at alam din ng lahat na hindi yun ginagawang biro. Ano ba naman yung sinasabi mo, Maria? Kilabutan ka nga. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi madali sa aking aminin sa'yo ang tungkol sa bagay na ito. Pero malaki naman ang tiwala ko sa'yo, Linda. Hindi ka ba talaga nagbibiro, Maria? Pero, paano naman nangyari yun? Kasi,
Parang normal ka naman. Hindi ko kasi tinanggap ang pagiging aswang. Hindi ko kasi kaya ang ginagawa ng mga magulang ko. Nagalit sila sa akin hanggang sa hindi na magkasundo ang pamilya ko. Kaya lumayas na lang ako. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko noon. Kinikilabutan kasi ako sa sinabi niya. Pero litong-lito ako sa pinag-uusapan namin. Teka lang Maria, naguguluhan ako eh. Ang sinasabi mo ba sa akin? Kailangan mong maging aswang. Halos suminto ang tibok ng puso ko noon. Parang hindi na nga ako makapag-isip. Sobra talaga akong nabigla sa sinabi niya. Anong ibig mo sabihin? Kailangan mong maging katulad namin. Para makaganti ka, may alam akong paraan kung paano mo magagawa ang mga yun. Pasensya ka na Maria. Nakalimutan ko. May gagawin pa pala ako eh. Salamat sa pagbisita mo. Ganoon na lamang talaga ang takot ko noon. Kung ano-ano na kasi ang sinasabi ni Maria. Para na siyang nasisiraan ng bait. Dali-dali akong pumasok sa loob noon at nagtago. Kabadong-kabado kasi ako. Saka lang ako nakahinga nang makita ko na siyang umalis. Dahil sa nangyari ay ilang araw ko siyang iniiwasan. Parang wala pa kasi akong lakas ng loob na kausapin siya. Pero may nangyari na tuluyang nagpabago ng isip ko. Isang gabi kasi nang makauwi ang nanay ko ay nahuli ko siyang iyak ng iyak. Hindi lang yun, dahil may pasa na naman siya sa kanyang mukha. Nay, ano pong nangyari? Si Tatay Pedring na naman ba ang may gawa niyan? Oo anak. Lalo pang tumindi ang galit ko noon. Sobrang kapal kasi ng mukha ng taong yun. Para ulitin niya pang saktan ang nanay ko. Hinarang niya ako kanina sa daan. Alam niya kasi na may sweldo ako ngayon. Pinilit niyang kunin ang sweldo ko. Hindi naman ako makakapayag na ipangbisyo niya lang yun. Kaya hindi ko ibinigay. Kaso, bigla na lang siyang nagalit tapos sinaktan niya ako. Wala na akong magawa anak. Tinangay niya lahat ng pera natin. Sumusobra na po talaga siya. Hindi na po tama ang ginagawa niya. Pupunta po ako sa barangay ngayon para isumbong siya. Hindi anak, wag na. Bakit po? Huwag niyo pong sabihin sa akin na hahayaan na lang natin ang gagong yun. Sobra na po siya, inay. Pinagbantaan niya kasi ako. Sa oras daw na magsumbong ako, o di kaya isumbong siya, may mangyayari daw sa inyong masama ng mga kapatid mo. Anak, ayoko nang saktan niya pa kayo ulit. Hayaan na lang natin siya. Sa sobrang sama ng loob ko noon, ay wala man lang akong magawa upang maipagtanggol ang mga mahal ko sa buhay. Naaalala ko, grabing iyak ako ng gabing yun. Pero hindi pa rin naibsan ang bigat ng nararamdaman ko. Umabot na rin sa punto na desidido na akong gawin ang lahat para lang magbayad ang taong yun. Kaya kinabukasan ay agad-agad kong pinuntahan si Maria sa bahay niya. Naabutan ko pa nga siya noon na nagwawalis. Ikaw pala Linda, ang aga mo yata ha? Ano bang sa atin? Pumapayag na ako Maria. Ha? Gusto kong maging aswang. Hindi ba sinabi mo tutulungan mo ko? Sigurado ka na ba dyan? Diyan sa sinasabi mo? Oo Maria, sawa na akong maging mahina. Sawa na akong tinatapak-tapakan lang kami ng ibang tao. Lahat gagawin ko para makaganti. Pakiusap Maria, tulungan mo ko. Parang awa mo na. Kahit ano gagawin ko. Niintindihan kita Linda. Bukas na bukas din, pupuntahan natin ang sitio na malapit doon sa bundok. May kilala akong matanda na nakatira doon.
Naghahanap siya ng tao na pwede niyang pasahan ng bato. Kailangan mong tanggapin ang batong yun para maging isa ka ng ganap na aswang. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko noon. Nakaramdam pa ako ng matinding ginaw at naninindig pa ang mga balahibo ko sa katawan. Kinutuban talaga ako ng masama pero wala na akong balak na umatras. Pumunta na tayo ngayon. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon at bumiyahe. Mahigit 1 oras din ang itinagal namin sa daan hanggang sa makarating kami sa isang liblib na lugar. Nagtataasan ng mga puno sa daan namin. Lubak-lubak din ang kalsada. Ibinaba naman kami ng jeep sa isang lugar na nagkalat ang makakapal na damo at wala man lang kabahay-bahay. Naglakad pa kami noon ng kulang-kulang ng 30 minutos bago namin narating ang isang bahay. Pero nang makarating na kami sa lugar na yun, ay unti-unti nang nagbago ang pananaw ko. Unang tingin ko pa lamang kasi sa bahay na yun, ay nakaramdam na agad ako ng kakaiba. Ewan ko ba, pero hindi ko talaga maipaliwanag. Noon lang ako nakaramdam ng ganoon sa buong buhay ko. Bigla-bigla na lang ding lumamig ang hangin noon, kaya tinalaban ako at nag-alinlangan. Naunang pumasok si Maria upang kausapin ang mga kakilala niya. Naiwan tuloy akong mag-isa sa labas. Kinikilabutan na talaga ako ng mga oras na yun. Pakiramdam ko kasi ay parang may nakatingin sa akin. Pero kahit anong lingon ay wala naman. Wala akong makita. Paulit-ulit ko pang tiningnan ang paligid pero wala talaga. Sa kabila noon ay hindi pa rin naaalis ang mabigat at masama na nararamdaman ko. Linda! Halika na! Ganoon na lamang ang kaba ko nang tawagin ako ni Maria. Hindi ko nga maigalaw ang mga paa ko noon. Parang tinubuan na ng mga ugat. Napansin yata ni Maria ang pag-aalangan ko. Dahil agad niya akong nilapitan. May problema ba? Wala. Nahiya na akong humindi noon, kaya nilakasan ko na lang ang loob ko. Pagpasok ko pa lamang sa bahay na yon, ay lalo pang bumigat ang pakiramdam ko. Napansin ko kasi na kulay itim ang mga kurtina ng bahay. Bukod naman doon ay wala akong napansing kakaiba. Walang masyadong gamit sa bahay na yun. May mga upuan lang na gawa sa kahoy at ang lamesa naman ay gawa sa kawayan. Nakakita rin ako ng sala ng malalaking banga na tinatakpan ng itim na tela at sa tabi noon ay may bahagi ng troso na may butas sa loob. Nakalagay pa nga sa loob ng butas na yon ang isang mahabang kahoy na manipis sa gitna. Sa tingin ko ay ginagamit ang mga yon na pambayo ng palay o iba pang mga butil. Hindi nagtagal nang makilala ko ang mga aswang. Ewan ko ba, pagkakita ko pa lamang kasi sa mga taong yon ay kinutuban na agad ako na hindi sila ordinaryong tao. Naalala ko nga kung paano ako tinitingnan ng isa sa kanila na nasa 40 anyos at mahaba ang buhok. Puno kasi ng panghuhusga na parabang ang tingin niya sa akin ay kaaway. Hindi na talaga ako komportable noon kaya napahawak na lamang ako kay Maria. Manong Pong, siya po si Linda. Siya yung sinasabi ko sa iyo na tatanggap ng bato ni Tia Ora. Sigurado ka bang hindi tayo sasabit dyan? Lalo pa nga akong kinabahan nang marinig ko noon ang nakatatakot na boses ng taong yon. Opo, nakausap ko na siya. Ikaw! Halos huminto ang tibok ng puso ko noon sa gulat. Nang lumingon kasi ang taong yun sa akin, ay nanlilisik na ang mga mata nito. Tulad kung paano tumingin ang isang mabangis na hayop. Ganoon na lang ang kaba ko noon. Sumunod ka sa akin.
Napatingin na lamang ako kay Maria noon. Tumango naman siya sa akin na para bang yun din ang gusto niyang gawin ko. Sa loob-loob ko ay gusto ko na sanang umalis pero hindi ko magawa. Wala akong lakas ng loob na gawin yun sa takot na may gawin sila sa akin kapag hindi ako sumunod sa gusto nila. Dinala niya ako sa isang maliit na silid. Hindi ko makakalimutan ang nakita ko roon. Para akong binabangungot. Sa higaan ay naabutan ko kasing isang matanda. Nakatali ang mga kamay at paa niya sa bawat sulok ng higaan. Pero ang itsura niya ay lubhang kahindik-hindik. Nakaluwa kasi ang dila sa sobrang haba. Sobrang payat din ng matanda. Halos wala na nga siyang kalaman-laman sa katawan at puro buto na lang. Napakagulo din ang buhok niya na tumatakip sa buo niyang muka. Pero nakikita ko pa rin ang mga mata niyang nanlilisik at ikot ng ikot. Ang pula-pula din ang matandang yun. Itsura niya talaga ay isang bangkay. Sobra nang takot ko noon na parang ang sasabog na ang puso ko dahil sa kaba. Hindi ko na nga kinaya, kaya naman napatakbo na lamang ako palabas ng bahay. Hindi ko na nga pinansin si Maria nang madaanan ko siya. Alam ko kasi nakakampihan niya lang ang mga taong yun. Binilisan ko na lang talaga ang takbo ko at wala akong ibang iniisip noon kung hindi ang tumakas. Alam ko kasi kung ano ang pwede nilang gawin sa akin. Sigurado pa naman ako na hindi nila nagustuhan ang nangyari. Hindi na nga ako nagkamali. Ilang sandali lang kasi pagkatapos noon ay nakarinig na ako ng mga sigaw. Pagtingin ko ay nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Nakita ko kasi ang dalawang lalaki na sumalubong sa amin kanina na humahabol na sa akin. Ganoon na lang ang kabog ng dibdib ko. Para akong nawalan ng lakas. Hanggang sa magawa na nga nila akong abutan. Bigla na lang din akong nakaramdam na may humawak sa braso ko at pabigla akong hinatak. Takot na takot ako noon. Sobrang higpit ng hawak nila sa akin. Si Manong at si Maria. Naninindak pa rin ang mga mata niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ha? Itiwan niyo po ako! Pilit akong nagpupumiglas pero sobrang lakas niya. Singtigas pa yata siya ng bakal ang mga kamay ng taong yun. Hindi pwede. Ang akala ko ba, gusto mong maging katulad namin? Halika na, bumalik na tayo. Pasensya na po, pero hindi ko po pala kaya. Ayoko na pong bumalik doon. Hayaan niyo na lang po ako. Sige na po. At sa tingin mo, ganun na lang kadali ang lahat? Hindi. Hindi ako papayag. Bumalik ka na dun. Ngayon na. Pinilit kong wag magpahila noon. Kaso, sobrang lakas niya kaya halos kalad ka rin niya ako. Inulit-ulit ko pa noon ang pagmamakaawa. Sakaling makinig siya sa akin. Hindi ko na rin kasi alam ang gagawin. Parang awa niyo na. Manong Pong, ayoko na po talaga. Ikaw, huwag mo nang hintayin magalit pa ako sa'yo. Sumunod ka na lang kung ayaw mong masaktan. Nagbanta na siya sa akin noon. Naiiyak na nga ako sa takot, kaya nagsisisigaw na ako. Ang kaso, wala namang katao-tao doon bukod sa amin. Ang akala ko nga ay tuluyan na nilang magagawa ang balak nila sa akin. Pero may nangyari na hindi ko inaasahan. May narinig kasi akong sumigaw. Pagtingin ko ay si Maria pala ang may gawa nun. Manong, tama na yan. Hayaan na lang natin siya. Pagkatapos noon ay wala na akong naintindihan sa mga nangyari. Nag-usap kasi sa lingwahe na hindi ko maintindihan. Pero alam ko na galit ang manong ni Maria. Sinisigawan na kasi siya nito. Naghahanda na akong tumakas noon sakaling hindi maganda ang kalalabasan ng pag-uusap nila.
Pero laking gulat ko na lang nang bigla na lamang akong itulak ng taong yun palayo. Tinitigan niya pa ako ulit ng masama bago ako umalis. Nang makita kong unti-unti nang lumalayo ang taong yun, ay mistula akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Umuwi na tayo. Nakahinga na ako ng maluwag nang sabihin niya yon. Kaso, noong pauwi na kami, ay hindi na ako iniimik ni Maria. Pagdating namin sa baryo, ay nagmamadali na siyang dumiretso sa bahay niya na parang wala siyang kasama. Hindi ko siya masisi noon. Siguro kasi ay napahiya siya sa nangyari. Pero sa kasamaang palad ay hindi pa natapos doon ang problema ko sa mga taong yun. Isang araw kasi, nang makauwi ako galing sa pagtitinda, ay agad akong sinalubong ni Nena. May bisita daw ako noon. Nagtaka ako dahil wala namang kasi akong inaasahan na darating. Kaya pinuntahan ko na agad. Nanlaki na lang ang mga mata ko sa gulat. Nandoon kasi sa loob ng bahay namin ang mga kamag-anak ni Maria. Hindi na maganda ang kutob ko noon, kaya pinaalis ko muna ang kapatid ko bago ko sila kinausap. Madami pala kayong magkakapatid. Anong ginagawa niyo rito? Napangisi naman ang lalaking yun na parang may nakakatawa sa sinabi ko. Kinakamusta ka lang namin. Masama ba? Umalis na kayo. Pakiusap lang po. Ganyan ka ba makitungo sa mga bisita mo, Linda? Kadarating-rating pa lang naman namin, pero pinaalis mo na kami kaagad. Madami po kasi akong ginagawa. Kaya kung wala naman po kayong importanteng sasabihin, mabuti pang umalis. May kailangan tayong pag-usapan. Wala tayong kailangan pag-usapan. Hindi ba sinabi ko na, hindi ko nagagawin yung bagay na yun? Mag-uusap tayo sa ayaw mo o sa gusto. Napalunok na lamang ako noon sa takot. Masama na kasi ang tingin sa akin ng taong yun. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Alalang-alala na rin ako kung anong pwede nilang gawin ng mga oras na yun. Humihingi ako ng tawad sa inyo kung naabala ko kayo. Pero hindi ko na talaga magagawa ang sinasabi ninyo. Pasensya na po talaga. Ganon-ganon na lang ba, Linda? Ano pong ibig mong sabihin? Hindi ba't alam mo na ang pinakatatagong sikreto ng pamilya namin? Alam mo rin ba kung anong pwedeng mangyari sa amin sakaling kumalat ang lihim na yon? Ano po bang gusto ninyong gawin ko? Gusto lang naming makasiguro na wala kang ibang pagsasabihan. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Opo, nangangako po ako. Wala akong ibang pagsasabihan. Wala pong ibang makakaalam ng tungkol sa bagay na yun. Wala po akong pagsasabihan. Siguraduhin mo lang. Pagkatapos noon, ay nagmamadali na silang umalis. Nahimas ko nga ang dibdib ko noon dahil sa bilis ng kabog. May kasunduan na kami ng taong yun, kaya hindi na sumagi sa isip ko ang naganap na mga sumunod na araw. Hanggang ngayon nga ay kinikilabutan pa rin ako sa tuwing maaalala ko ang mga nangyari. Isang gabi kasi, mga pasado 7:00, pauwi pa lang ako sa amin noon. Galing ako sa bahay ng kaklase ko nang may mapansin akong nakatayo sa tabi ng kalsada. Nag-iisa lang ang taong yun doon na para bang may hinihintay. Hindi ko alam kung bakit, pero masama ang kutob ko noon. Pero ipinagpatuloy ko pa rin ang paglalakad. Wala naman kasing ibang daanan papunta sa amin. Nakatalikod ang taong yun at nakatingin sa malayo. Pero nang sandaling malapit na ako sa kanya, ay bigla-bigla na lang siyang napalingon. Hindi ko inaasahan na makikita ko doon ang manong ni Maria. Abot-abot nga ang kaba ko noon at halos hindi na ako makahinga. Nanlilisik at napakatalim kasi ng mga tingin niya. Ramdam na ramdam ko talaga ang galit. Parang gusto niya akong saktan.
Hindi na nga ako nakaalis sa kinatatayuan ko. Parang nanghihina na kasi ako ng mga oras na yon. Mabuti na lang at may napadaan na ibang tao. Nang makita niya kasi na may ibang makakakita sa amin, ay bigla siyang umalis. Pero umpisa lang pala yun. Ilang gabi kasi, buhat ng mangyari yun, ay naulit pang nakatatakot na ginawa niya. Katatapos lang naming kumain noon ang magpipinsan, kaya napasilip ako sa pintuan. Gulat na gulat talaga ako. Kumakalabog ng dibdib ko. Kung makatingin pa naman ang taong yun, ay ubod ng sama. Sobrang lapit pa naman niya sa amin noon. Ilang hakbang na nga lang ay makakapasok na siya sa loob. Pero hindi naman siya nagtagal at umalis din. Alam ko na noon na tinatakot niya talaga ako. Sa katunayan ay inulit pa niya ang ginawa niya isang gabi. Hindi ko malilimutan ang gabing yun. Nagpapahinga na ako noon nang magising ako dahil parang may tumatawag sa akin. Palakas yun ng palakas na para bang pinipili talaga akong gisingin. Ang akala ko noon ay isa lang yun sa mga kapatid ko. Inis na inis pa nga ako noon dahil ayaw kong maistorbo. Napilitan tuloy akong bumangon upang kausapin siya. Nawala agad ang antok ko. Wala naman kasi akong ibang nakita sa kwarto ng mga oras na yun. Nagtataka pa nga ako. Iniisip ko na lang din na guni-guni ko lang ang lahat. Kaso hindi. Agad ko rin kasing narinig ang nooy nakakapangilabot na boses. Punong-puno yun ng kasamaan. Hanggang sa mapatingin ako sa bintana. Para akong binabangungot. Nandoon kasi sa bintana at nakatitig sa akin ang isang napakapangit na nilalang. Napakahaba ng mukha niya at puno ng makakapal na buhok. Napakaitim ng balat niya na gaya ng kulay ng nasa paniki. Napansin ko rin na mayroon siyang matatalis na ngipin. Pero ang lubhang ikinatatakot ko ay ang malalaki at nagbabaga niyang mga mata. Malademonyong nilalang na yun. Paulit-ulit pa niyang tinatawag ang pangalan ko. Kaya napatili na lang ako para hindi ko siya marinig. Dali-dali naman akong pinuntahan ni nanay. Pagtingin ko naman sa bintana ay wala na ang halimaw. Pero sobrang lakas pa rin ng kabog ng dibdib ko noon. Para na nga akong hihimatayin. Hindi na biro ang ginagawa ng taong yun. Kaya naman kinabukasan ay agad kong sinadya si Maria upang kausapin. Naabutan ko siyang nagwawalis noon. Nang makita niya naman akong papalapit ay agad siyang tumigil at akmang papasok na sana sa loob. Pero dali-dali ko siyang hinawakan sa kamay para pigilan. Sandali lang, Maria. Kailangan kitang makausap. Pasensya ka na, Linda. Pero may gagawin pa ako. Sa puntong yun ay hindi ko na napigilang mapaiyak. Pakiramdam ko kasi ay wala nang tutulong sa akin. Sige na naman, Maria, parang awa mo na. Kailangan kong tulong mo. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Lumuhod pa ako noon para lang pagbigyan niya ako hanggang sa hindi na nga ako natiis. O sige, tumayo ka na dyan. Alam na siguro ni Maria na hindi biro ang problema ko. Pinatuloy niya pa kasi ako sa bahay niya at pinainom ng tubig. Doon ko isiniwalat ang lahat sa kanya. Ano? Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Pero ilang araw niya na akong ginugulo. Hindi ko na rin alam kung ano pang pwede niyang gawin. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Maria. Kausapin mo naman ang manong mo. Tigilan niya na ako, kamo. Pakiusap. Sige, gagawin ko ang makakaya ko. Naibsa na ang pag-aalala ko noon. Kilala ko kasi ang kaibigan ko at alam kong tutuparin niya ang anumang sabihin niya. Kaso, pagkatapos ng araw na yon ay hindi ko na ulit siya nakita. Hindi na rin siya umuwi sa bahay niya.
Alalang-alala nga ako noon. Hindi ko kasi maiwasang isipin na baka may nangyari na sa kanya na hindi maganda. Hanggang isang gabi, naganap ang hindi ko talaga inaasahan. Tandang-tanda ko pang nangyari noon. Papunta ako sa tindahan noon nang bigla akong kinutuban ng masama. Pakiramdam ko kasi ay parang may sumusunod sa akin. Nagtataasan na nga mga balahibo ko sa katawan. Pero nang huminto ako at lumingon, ay wala naman akong makita. Napabuntong hininga na lang ako, saka ko itinuloy ang paglalakad. Nang walang ano-ano, ay may biglang sumunggab sa akin mula sa likuran. Niyakap niya ako ng sobrang higpit at tinakpan ang bibig ko gamit ang malaki niyang kamay. Hindi na ako nakagalaw noon at hindi na rin ako nakahinga. Kahit noong nagpupumiglas din, ang gawin ko ay walang kwenta. Tinangka ko pang sumigaw pero halos ungo lang ang nagagawa ko. Wala na talaga akong nagawa hanggang sa manikip na lang ang dibdib ko at unti-unti akong makaramdam ng panghihina. At hindi rin nagtagal nang dumilim na ang paningin ko. Nagising na lamang ako noon nang may marinig akong sumisigaw. Hoy! Gumising ka! Nakilala ko agad ang boses niyon. Nang magising nga ako, ay siya agad ang nakita ko. Nakatitig na naman ang manong ni Maria sa akin ng sobrang galit. Takot na takot ako noon, kaya sinubukan kong umalis. Pero nakaupo pala ako sa isang upuan at nakatali ang buo kong katawan. Saka ko lang napansin na dinala niya pala ako sa bahay nila. Agad-agad kong napagtanto noon na wala na talaga akong takas sa kanya. Kaya hindi ko na napigilan ang mga luha ko na tumulo dahil sa sobra kong takot. Parang awan niyo na po. Pakawalan niyo na po ako. Hindi ko po talaga kaya ang gusto ninyo. Manahimik ka! Papakiusapan ko pa sana nang bigla akong makarinig ng sigaw. Pagtingin ko naman sa paligid ay madali kong nakita ang matandang babae sa higaan nito. Kinilabutan ako agad sa nakita ko. Sobra kasi siyang magpumiglas na para bang nauulol. Taliwas yun ang huli ko siyang makita na nanghihina at halos hindi na makagalaw. Sobrang gulo din ang buhok niya at naglalabasa naman ang mga ugat sa liig niya. Kung hingalin din ng matanda ay gaya ng isang malaking hayop. Panay din ang sigaw nito na parang isang baboy na kinakatay. Alam ko na noon na hindi normal ang nangyayari sa matanda. Nanlalamig na nga ang buong katawan ko sa takot. Kaya kahit alam kong mapanganib ay nanghas pa rin ako na makiusap. Parang awan niyo na po. Hindi ko po talaga magawa. Sinabi ng manahimik ka! Matindi niyang sigaw sa akin, kaya naman napahagulgol na lang ako. Ayoko sanang isipin, pero mamamatay na yata ako noon. Lubha na din akong nagulat sa mga sumunod na nangyayari. Bigla na lang kasing pumasok si Maria sa kwarto, kasamang isa pa niyang kamag-anak na lalaki. Nanlaki pa nga ang mga mata niya nang makita ko. Hindi na ako nag-isip noon at agad-agad ko siyang hiningan ng tulong. Maria! Tulungan mo naman ako! Nagmamakaawa ako sa iyo! Pakiusap! Pigilan mo sila! Nakita ko na nagalit siya noon. Dali-dali pa ngang hinanap ang lalaki. Anong ibig sabihin nito, Manong? Sinisigurado ko lang naman natutupad ka sa napagkasunduan natin. Pakawalan mo na agad siya. Anong akala mo sa akin, Maria? Taka? Gawin mo muna ang tungkulin mo bago ko gawin ang gusto mo. Wala akong maunawaan sa mga nangyayari. Pero nang mapatingin sa akin si Maria, ay kitang-kita ko sa mukha niya ang pagsisisi. Huwag kang mag-alala, Linda. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Kilala ko si Maria at alam kong nagsasabi siya sa akin noon ng totoo.
Nabawasan na nga ang takot ko noon, pero hindi naman maiwasan na mag-alala ko para sa kanya. Alam ko kasi na may binabalak siyang gawin. Dalian mo na! Sumungit pa nga ang tingin niya noon, pero agad pa rin namang nilapitan ni Maria ang matandang babae. Nang mga oras na yon ay sigaw ng sigaw ang matanda. Ang sabi pa nga niya ay ayaw niya na daw at gusto niya nang magpahinga. Hindi ko alam ang binabalak noon ni Maria. Narinig ko na lang siyang nagsalita ng kakaibang lingwahe, kasabay ng paghawak niya sa ulo ng matanda. Ngunit parang mas nagalit ang matanda at lalo pa kasi itong nagwala. Sobrang lakas nito at umuuga pa nga ang higaan na ginawa ng taong yun. Sinabayan pa yun ng bawat ungol at sigaw ng matanda sa nakakakilabot na boses. Mga ilang minuto rin ang walang tigil na pagwawala ng matanda. Hanggang umakyat na lang ang dibdib nito na parang hinahatak ng tali. Ang nakapagtataka pa ay hindi bumabalik sa ayos ng katawan ng matanda. Hindi ko nga maisip kung paano nangyayaring lahat ng nakikita ko. Napansin ko na lang na ipinasok ni Maria ang kamay niya sa bibig ng matanda. Parang may kinuha siya roon. Nagulat na lang din ako matapos niya kasing bawiin ang kamay niya ay agad-agad nang bumagsak ang katawan ng matanda sa higaan. Sa puntong yon ay hindi na ito gumagalaw at hindi na rin humihinga. Nakita ko na lang din na may hawak si Maria, isang maliit na bagay na kulay itim. Halos lumugtaw ang tibok ng puso ko sa gulat. Nalaman ko kasi at agad na nanggaling yun sa bunganga ng matanda. Kinilabutan nga ako noon, pero wala pa yun sa kilabot na naramdaman ko nang isubo ni Maria ang bagay na yun sa bibig niya. Sobra talaga akong nandiri sa ginawa niya. Halos masuka na nga ako. Sobrang sama na rin ang pakiramdam ko noon na para akong magkakasakit. Maya-maya rin ay napansin ko na may nagbago sa kaibigan ko. Nanlisi kasi ang mga mata na titig sa akin. Noon niya lang ako tinitigan ng ganon. Grabe na rin kung hingalin si Maria. Rinig na rinig ko pa nga ang pagbuga niya ng hangin. Kitang-kita ko rin kung gaano kalakas ang panginginig niya. Sa puntong yun ay pinakawala naman ako ng mga taong yun. Takot na takot ako noon, kaya iniwang ko na doon si Maria at agad akong tumakas. Nakahanap naman ako ng ginang noon na siyang tumulong sa akin. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari, pero wala akong ikwinento sa takot na gantihan ako ng mga taong yun. Pagkatapos nga ng mga pangyayari ng gabing yun, ay ilang araw kong hindi nakita si Maria. Sobra-sobrang pag-aalala ko noon. Halos hindi na nga ako makatulog sa gabi sa kakaisip. Wala rin naman kasing pwedeng makatulong sa akin. Litong-lito na ako noon at hindi ko na alam ang gagawin ko. Isang araw, nagulat na lang ako, may nakapagsabi sa akin na nakauwi na raw si Maria. Dali-dali ko siyang pinuntahan noon. Tama nga ang narinig ko. Nang makita ko nga siya, ay agad-agad ko siyang nilapitan. Alalang-alala ko noon sa kanya. Ang dami-dami ko ring tanong. Pero ayaw niya nang alalahanin pa ang mga nangyari. Nirespeto ko na lang ang gusto niya. Ang mahalaga naman sa akin ay makita siyang ligtas. Pero sa pagdaan ng mga linggo ay unti-unti kong napapansin ang mga pagbabago sa kilos ni Maria. Ibang-iba na talaga ang mga kilos niya at hindi normal. Naaalala ko pa ngang nangyari isang araw. Nagkakatay ako ng isa sa mga alaga naming manok noon at nagulat na lang ako. Nakita ko na lang kasi siya na nasa loob na pala ng kusina namin. Hindi ko napansin na pumasok siya kaya sobra akong kinabahan. Diyos ko naman, Maria. Nandiyan ka lang pala. Bakit hindi ka man lang nagsasabi? Nagulat tuloy ako. Pasensya na. Naamoy ko kasi na may masarap kang niluluto. Kaya agad-agad akong pumunta dito. Takang-taka na ako ng mga sandaling yun. Hindi pa naman kasi ako nag-uumpisang magluto.
kaya hindi ko alam kung anong sinasabi niyang masarap. Lalo ko pang ikinabahala ang mga sunod niyang ginawa. "Pwede ko bang tikman?" tanong niya habang nakaturo sa karni ng manok at nakalagay sa mangkok. Katatapos ko lang hiwain ang mga yon, kaya litong-lito talaga ako. "Hindi pa kasi luto yan. Baka sumakit ang tiyan mo." "Pwede na yan, Linda." Hindi ko na siya napigilan nang kumuha siya ng piraso ng karne na agad-agad niyang isinubo. Ang lakas pa nga ng pagnguya ni Maria na para bang sarap na sarap siya sa pagkain. Napansin ko pa ngang tumulo ang laway niya. Para talaga siyang gutom na gutom ng mga oras na yon. Hindi pa siya nakontento sa isa at umulit pa. Pero hindi pa yun ang pinakamalala. Ilang araw kasi pagkatapos noon ay may ginawa ulit siyang lubhang nakakabahala. Papunta ako ng tindahan noon nang mapansin ko si Maria na kausap ang kabaryo naming buntis na si Lena. Ganoon na lang kasi kung amuy-amuyin at halikan ni Maria ang tiyan ni Lena. Tuwang-tuwa pa talaga siya. Pero napansin ko na hindi komportable si Lena. Agad-agad akong lumapit para kausapin siya. "Maria?" "Oh, Linda, ikaw pala. Halika, tingnan mo si Lena, oh. Ang laki-laki ng tiyan niya, oh. Nakakatuwa." Hindi na yata nakatiis si Lena dahil nagpaalam na siyang aalis. Pero napansin ko sa mukha ni Maria na hindi siya sumasang-ayon. "Sandali lang, Lena. Teka lang." Akma niya pang hahabulin si Lena, pero nahawakan ko na agad siya at pinigilan. "Hayaan mo na siya, Maria." Hindi, Linda. Hindi mo kasi naiintindihan." "Lena, sandali lang! Huwag ka na munang umalis! Lena!" Sumisigaw siya noon na sobrang lakas. Halos kaladkarin niya na ako. Ayaw niya talagang paalisin si Lena. "Bitiwan mo ako, Linda!" Galit siya noon kaya lalo ko siyang hindi binitiwan hanggang sa hindi ko na nakikita si Lena at nakalayo na. "Sinabi ng bitawan mo ko!" Sobrang lakas niya noon kaya wala akong nagawa kung hindi ang bumitiw. Mabuti na lang at nakaalis na si Lena noon. Kaso ako naman ang pinagbuntunan ng galit niya. Parang ang init-init na talaga ng ulo niya noon. Nakaka-alarma rin ang paraan kung paano niya ako tingnan. Nanlilisik at puno ng galit. Ganun na ganun niya ako tingnan nung araw na isinubo niya ang maitim na bagay. Ibang-iba na rin ang kilos niya. Nagngingit-ngit na kasi siya noon at umuungol na parang isang aso. Sinubukan ko naman siyang kausapin. "Maria, ayos ka lang ba?" Pero hindi siya sumagot at inangilan pa ako gaya ng isang asong nauulol. Kabadong-kabado na nga ako noon. "Huminahon ka lang, Maria." Dahan-dahan niya pa akong nilapitan na para bang gusto niya akong atakihin. Nagtatayuan na nga ang mga balahibo ko sa takot. Susubukan ko sanang hawakan siya noon para pakalmahin siya. Nang bigla na lang siyang sumigaw. Napahawak na lamang ako sa dibdib ko noon dahil sobra-sobra na ang pagkabog noon. Ang akala ko talaga ay may balak siyang masama sa akin. Nakahinga lang ako ng maluwag nang umalis na siya. Pero mas nangibabaw ang pag-aalala ko sa kanya. Kaya kinabukasan ay agad ko siyang pinuntahan upang kumustahin. Hindi na mainit ang ulo niya noon at malugod niya pa akong pinatuloy sa bahay niya. "Pasensya ka na pala kung nasigawan kita kahapon. Hindi ko naman yung sinasadya, Linda." "Naku, wala yun." Ang akala ko ay wala ng problema, ni hindi sumagi sa isip ko ang mga sasabihin niya sa akin ng mga oras na yun. Natutuwa lang talaga kasi ako kay Lena. Ang sarap kasing hawakan ng tiyan niya. Tapos, ang bango-bango pa. Nag-alala na talaga ako noon para sa kaibigan ko.
kaya hindi ko natiis na tanungin siya. Maria, ano kasi? Ano yun? Huwag kang magagalit Ba't naman ako magagalit? Gusto ko lang sanang itanong kung ayos ka lang ba? Kung wala ka bang nararamdamang masama sa katawan mo? Natahimik siya noon at umiwas ng tingin na para bang nag-iisip. Parang mayroon nga, Linda. Ano bang nararamdaman mo? Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako sa'yo. Ano kasi, nitong mga nakaraang araw, napapansin ko na palaging mainit ang pakiramdam ko. Palagi rin akong nauuhaw. Tapos palagi rin akong takam na takam. Para bang hindi ako nabubusog. Tsaka, gusto kong kumain ng malalansa. May hinala na ako noon sa nangyayari sa kanya. Pero ang bilis-bilis ng kabog ng dibdib ko, kaya hindi ko masabi sa kanya. Tsaka Linda, alam mo ba, minsan pakiramdam ko, parang humahaba ang dila ko. Tapos kapag gabi, parang gising na gising ang diwa ko. Parang sobra ring lakas ko. Kahit magtatatakbo pa nga ako, pwede Gusto mo bang magpatingin sa doktor? Sasamahan kita. Ano ka ba, Linda? Hindi ko naman kailangan ng doktor. Ang lakas-lakas ko kaya. Tsaka wala naman akong sakit. Sa puntong yun, ay pinaalis niya na ako. May gagawin pa raw kasi siya. Sinunod ko na lang ang gusto niya. Mula noon ay lalo pang nag-iba ang ugali ni Maria. Naging mainitin ang ulo niya. Kahit nga konting bagay ay naiinis siya. Madalas ay ayaw niya rin akong kausapin. Pero sa ibang araw naman ay napakatahimik niya na para bang sobrang lungkot. Minsan naman ay sobrang tamad niya. Hindi na nga siya naliligo. Ang gulo-gulo pa nga ng buhok niya at ang dumi-dumi ng kuko. Napapansin ko rin minsan na aligaga siya at hindi mapakali na para bang may kung ano siyang pinoproblema. Kita ko rin na nangingitim na ang ilalim ng mga mata niya noon na parang kulang na siya sa tulog. Pinagtsitsismisan na rin si Maria ng mga kapitbahay namin noon. Madalas daw kasing may makakita sa kanya na gumagala kahit 10 oras ng gabi. Pero wala namang nakakaalam sa mga ginagawa niya. Hindi nagtagal at nalaman ko ang sagot. Isang gabi kasi, mga pasado 7:00. Pinuntahan ko siya noon para dalhan sana ng ulam. Pero naabutan kong nakasarado ang bahay niya. Tawag din ako ng tawag pero wala namang sumasagot. Nakabukas naman ang ilaw noon kaya lumapit ako sa bintana para sumilip. Napansin ko noon na ang gulo-gulo ng bahay niya pero hindi ko siya nakita. Nagtataka nga ako. Sinubukan ko naman siyang hanapin sa likod bahay nila. Doon na ako nakapansin ng kakaiba. Nakakita kasi ako ng sariwang dugo sa lupa. Kinilabutan na ako ng mga oras na yon. Ganun na lang din ang kaba ko. Hindi ko kasi maiwasang isipin na baka may nangyari ng hindi maganda sa kaibigan ko. Maria? Maria, nasan ka? Sumagot ka! Maria! Sigaw ako ng sigaw noon pero wala namang sumasagot sa akin. Hindi na ako mapakali noon kaya inikot ko na ang buong bahay. Hindi kalayuan ay nakakita ulit ako ng mga patak ng dugo sa lupa. Sariwa rin ng mga yon gaya ng una at parang gumapang din ang mga patak na yon patungo sa likod bahay nila kung saan maraming makakapal na damo. Hindi na ako nagdalawang isip na sinundan ang mga bakas. Maria, nandiyan ka ba? Pakiusap, sumagot ka naman. Hindi ko alam kung bakit, pero ang sama-sama na ng kutob ko ng mga oras na yun, na para bang anumang sandali ay may mangyayaring hindi maganda. Pero nilakasan ko na lamang ang loob ko. Kailangan ko kasing hanapin si Maria nang walang ano-ano'y
umalingasaw ang lansa ng buong paligid. Halos bumaliktad pa ang sikmura ko noon sa sangsang ng amoy. Para bang amoy ng sariwang dugo at patay na hayop. Sobrang sama talaga, kaya hindi na sana ako tutuloy. Nang biglang nakarinig ako ng mga kaluskos sa damo. Nang tingnan ko naman ang paligid, ay wala naman akong nakita. Sino yan? Maria? Ikaw ba yan? Sino yan? Magpakita ka sa akin! Halos mabingi na ako noon sa sobrang kabog ng dibdib ko. Lalo pa nang makarinig ako ng parang umuungol na hayop. Sa isang iglap ay may nakita akong tumayo sa gitna ng mga damo. Isang nakakasuklam na nilalang. Sobrang kapal ng buhok niya at ang gulo-gulo. Nanlilisik naman at malabalon sa itim ang mga mata. Naglalabasan pa nga ang mga ugat sa liig niya. Puno naman ang bibig niya ng mahaba at matutulis na ngipin. Sobrang itim din ang mga balat ng taong yon. Samantalang ang mukha niya ay napakahaba at puno rin ng balahibo. Pero sa kabila ng nakakakilabot nitong anyo ay malinaw kong nakilala ang nilalang na yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Maria yun. Wala nang mapadsidla ng takot ko noon. Nakatingin pa siya sa akin habang hawak ang isang sariwa at duguan na bituka. Bigla na lang din niyang nilantakan ang bituka. Parang gusto ko nang isuka ang mga lamang loob ko noon. Kumilos din siya nang nakakaalarma. Naglalakad kasi siya palapit sa akin. Hindi ko na alam kung anong pwede niyang gawin noon, kaya agad-agad na akong kumaripas ng takbo. Nang mga sumunod na araw ay maaga akong pumapasok sa eskwela para hindi na ako makita ni Maria. Kinikilabutan pa kasi ako. Naaalala ko yung mga nasaksihan ko nung gabing yun. Pero nang makauwi ako isang hapon, ay naabutan ko siya sa kalsada malapit sa amin. Parang hinihintay niya ako noon. Wala pa talaga akong balak na kausapin siya, kaya binilisan ko na ang takbo. Hingal na hingal nga ako nang makauwi ako sa bahay namin. Tagaktak na rin ang pawis ko. Dali-dali ko pang isinara ang pinto at saka ako dumiretso sa kwarto. Kung pwede nga lang na magsuot ako sa ilalim ng higaan namin, ay ginawa ko na dahil sa takot ko. Pero kung anong takot ko, ay tila dumoble pa nang makarinig ako ng sigaw. Linda! Alam kong nandiyan ka! Pakiusap! Kausapin mo naman ako! Nasa labas siya ng bahay namin noon. Nagulat talaga ako. Kaya dali-dali akong pumunta sa likod ng pinto. Grabe na nga ang kabog ng puso ko. Linda! Sige na! Kausapin mo naman ako! Ilang beses pa ulit siyang sumigaw noon. Pero hindi ko pa talaga kaya na makita siya. Hindi naman nagtagal at nagsawa na rin si Maria at tumigil. Kaso, lalong lumaki ang problema ko noon. Nang gabi ding yun, lumabas lang ako ng bahay para umihi nang biglang may humawak sa balikat ko. Pagtingin ko, ay si Maria pala ang may gawa nun. Halos himatayin ako sa nerbiyos. Hindi ko na tuloy napigilan ang emosyon ko. Ano ka ba, Maria? Tinakot mo naman ako. Pero mas natakot pa ako nang tingnan niya ako noon. Pinandilatan niya ako at ramdam ko ang galit sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, Linda. Pagkatapos ng lahat, ganito lang ang isusukli mo sa akin? Pasensya ka na. Ikaw naman kasi. Dis oras na ng gabi. Tapos bigla-bigla mo pa akong sinunggaban. Paano? Ilang araw mo na akong pinagtataguan. Gusto ko lang naman kausapin mo ko, Linda. Mahirap ba yun? Hindi. Bakit, Linda? Sabihin mo sa akin. Bakit mo ako nilalayuan? Kung itrato mo ko para akong may nakakahawang sakit. Nag-aalala na ako sa ikinikilos niya ng mga oras na yun. Parang hindi ko na kasi siya kilala.
Hindi niya pa nga ako inaalisan ng titig na ubod ng sama. Uminahon ka lang, Maria. Sa puntong yun ay narinig na yata ng nanay ko ang mga sigaw niya dahil narinig kong tawagin niya ako. Linda, anong nangyayari? Bakit may narinig akong sumisigaw? Wala po, Nay. Nag-uusap lang po kami ni Maria. Pagtingin ko sa kanya noon ay lalo akong kinabahan. Hindi na kasi normal ang ikinikilos niya noon. Umuungol na kasi si Maria. Abay, gabing-gabi na anak. Ano ba kasi ang pinag-uusapan ninyo at hindi nyo pwedeng ipagpabukas? Lumapit na rin ang nanay ko sa amin noon. Kaso, hindi yata yun nagustuhan ni Maria. Bigla na lang kasing umangil si Maria gaya ng isang asong nauulol. Kabadong-kabado na ako noon. Gusto ko na nga sanang tumakbo. Kaso hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Pinagpapawisan na rin ako noon ng malamig. Ano ba yung ginagawa mo, Maria? Itigil mo nga yan. Sumabat na ang nanay ko, pero hindi siya nakinig. Sa halip ay tumuwad si Maria sa lupa na para bang naghahandang sumugod. Gulat na gulat talaga ang nanay ko noon at halos mabingi pa nga ako sa lakas ng mga sigaw niya. Sinubukan ko namang kausapin ulit si Maria dahil wala akong alam na ibang paraan. Maria, uminahon ka. Ako to si Linda. Kaibigan mo ko. Nakabuka ang bunganga niya noon at nakalabas na rin ang mga ngipin niya. Napansin ko rin na tumutulo na ang laway ni Maria. Takot na takot talaga ako para kasing hindi ko na talaga siya mapipigilan. Maria, makinig ka naman sa akin. Pakiusap. Tumigil ka na. Hindi ganyan ang Maria na kilala ko. Mabuti na lang at mistulang natauhan siya sa puntong yun. Nawala kasi bigla ang galit sa mukha niya at dali-daling umalis. Nang makaalis na nga si Maria ay labis na akong nanghina. Para na akong naubusan ng lakas noon. Pero dahil sa nangyari ay napagtanto kong malaki talagang naging pagkukulang ko sa kanya. Sarili ko lang kasi ang iniisip ko noon. Imbes na damayan ko siya sa mga pinagdadaanan niya ay iniwan ko siya ng mag-isa. Pinagsisisihan ko ng sobrang mga nagawa ko. Pero hindi ko pa rin magawa na harapin siya. Madami na akong pinoproblema noon at nadagdagan pa. Nang minsan kasi akong umuwi sa bahay, ay nadatnan ko sa bahay namin na ang gulo-gulo. Para kaming binagyo. Nagkalat pa nga ang lahat ng mga gamit namin na parang ipinagtatatapon. Maya-maya ay napansin ko ring nakakalat ang mga damit ko. Kinabahan na ako noon. Tama nga ang hinala ko. Nakita ko na lang kasi ang alkansya ko na nabuksan na at wala ng laman. Iyak ako ng iyak noon. Yun kasi ang lahat ng pera na pinagtulungan naming ipunin ni nanay. Malaking tulong sana yon para sa pang-araw-araw namin at sa gamot ni Junior. Sobrang sama ng loob ko noon. Hindi ko na nga napansin na nandoon pala si Maria. Kitang-kita ko sa mga mata niya na nag-aalala siya sa akin. Ayos ka lang ba, Linda? Wala na akong nararamdamang takot noon sa kanya. Parang siya na lang ulit ang matalik kong kaibigan. Dali-dali ko nga siyang nilapitan at niyakap. Agad niya naman akong pinahinahon at saka ko na ikwento sa kanya ang lahat. Kung ganon, may nagnakaw ng ipon mo? Oo, tama ka. Walang hiya talaga ang taong yun. Hindi siya marunong lumaban ng patas. May kutob na ako noon kung sino ang maaaring nagnakaw sa pera ko. Kaso wala naman akong patunay hanggang sa magtapat sa akin si Maria. Ang totoo kasi niyan, nakita kong may pumasok sa bahay ninyo kanina. Sino? Sabihin mo nga sa akin, Maria. Si Manong Pidring. Hindi nga ako nagkamali, kaya dali-dali kong pinuntahan ng magaling kong ama.
Sinamahan naman ako ni Maria para patutuhanan ang ibinibintang ko. Naabutan namin siya noon na umiinom kasama ang mga kaibigan niya. Sa puntong yun nga ay lalong lumakas ang kutob ko. Hindi na nga ako nakatiis at sumugod. Ang kapal naman ng mukha mong hayop ka! Malakas kong sigaw kaya napatingin naman ang lahat ng mga lasenggos sa amin. Sobrang tapang na rin ang tingin niya sa akin noon. Anong sinasabi mo? Ha? Ninakaw mo ang pera ko. Walang hiya ka. Tapos ginamit mo para sa bisyo ninyo. Ang husay mo rin, ano? Ano naman sa'yo ngayon? Kulang pa nga yan sa lahat ng pinalamong ko sa pamilya ninyo. Umami na siya noon, kaya naman ang init-init na ng pakiramdam ko at para na akong sasabog sa galit. Ibalik mo ang pera ko. Ngayon na! Ano ka? Hello? Maligas ka? Tsaka, mag-iingat ka nga sa pananalita mo. Baka hindi kita matansya. Sa sobrang galit ko ay sinugod ko na siya. Kaso, sobrang lakas niya pa rin at itinulak lang ako. Nang bumangon ako at sumugod ay sinampal ako. Gustong gusto ko talagang saktan siya pero hindi ko naman kaya. Humalis ka na, babae ka. Bago pa ako may magawa sa'yo. Wala na kaming nagawa noon kung hindi ang umuwi. Sobra-sobrang iniyak ko noon at ang hapdi-hapdi na nga ng mga mata ko. Pero parang hindi pa rin ako nauubusan ng luha. Kailangan kasi talaga namin ang pera na yun. Pero winaldas lang ng suga pa akong tatay. Walang hiya talaga siya. Hindi ko siya mapapatawad. Gustong gusto ko talaga siyang saktan. Huwag kang mag-alala, Linda. Ako nang bahala. Hindi ko alam kung ano pang ibig sabihin ni Maria sa sinabi niya noon. Pero hindi naman siya nagpaliwanag. Hindi na nga maalis sa isip ko ang sinabi niya. Kaya nung gumabi na ay sinadya ko siya sa bahay niya. Gaya ng huli akong nagpunta roon ay nakasarado na naman ang bahay. Hindi ko na naman siya nakita. Nag-alala ko noon. Naisip ko kasi na baka sinumpong na naman si Maria. Ganoon na lamang ang kaba ko. Pero nagpasya pa rin ako na hanapin siya. Hindi ko kasi maatim na pabayaan ulit si Maria. Hinanap ko siya sa buong bahay niya hanggang sa mapunta ako sa likod ng bahay niya kung saan maraming makakapal na damo. Nakita ko ulit siya doon pero ng mga oras na yon ay parang may pupuntahan siya. Hindi na nga ako nagdalawang isip na sundan si Maria. Baka kung ano na naman kasi ang gawin niya. Papunta siya noon sa gubat kaya lalo pa akong naghinala na may hindi magandang mangyayari. Kaya mas binilisan ko pa para abutan siya. Hindi nagtagal ay napansin ko siyang tumigil at umupo sa tabi ng isang mataas na puno. May kutob na ako noon na parang may gagawin siya. Kaya nagtago na lamang muna ako at naghintay. Maya-maya ay naglabas na siya ng isang maliit at itim na libro na kanyang binasa ng malakas. Malapit lang ako sa kanya noon kaya rinig na rinig ko ang bawat katagang binibigkas niya noon. Pero wala akong maintindihan. Ibang lingwahe yata ang gamit niya noon. Inulit-ulit pa ni Maria ang mga katagang sinasabi niya. Hanggang sa makaramdam na ako ng sobrang sama. Bigla-bigla na lang ding lumakas ang ihip ng hangin. Tagos nga hanggang sa buto ang ginawa. May kutob na ako noon na dahil yun sa ginagawa ni Maria. Tinatalaban na ako ng matinding takot kaya gusto ko na sanang umalis. Kaso ng mga oras na yun ay sobrang bigat na ng katawan ko at hirap na akong gumalaw. Hindi na nga ako nakakaalis at nasaksihan ko pa ang lalong paglakas ng boses ni Maria. Rinig na rinig ko nang unti-unting magbagong boses niya. Noong unay naging boses lalaki siya, pero hindi nagtagal ay mas lumalim pa ang tinig niya hanggang sa maging nakakakilabot na tunog. Parang tulad ng isang demonyo.
Napansin ko din noon na naglalabasan ng mga ugat niya sa liig. Maya-maya naman ay nangitim na rin ang kulay ng kanyang balat. Ilang sandali pa'y bigla-bigla na naman siyang sumisigaw na para bang dumadaan siya noon sa matinding sakit. Lalo pa akong natakot sa mga sumunod kong nasaksihan. Dahan-dahan kasing umikot ang ulo ni Maria. Nanlaki talaga ang mga mata ko. Hindi kasi nababali ang liig ni Maria kahit na umabot hanggang sa likod ang ulo niya. Nagtuloy-tuloy pa nga ang pag-ikot hanggang sa makabalik ang ulo niya sa dati nitong pwesto. Pero sa puntong yon ay hindi pa rin tumigil ang ulo ni Maria sa pag-ikot. Hindi na nga ako makapaniwala hanggang sa mapansin ko na lang ang unti-unting paghaba ng kanyang ulo. Bigla na lang din siyang tinubuan ng makakapal na buhok sa muka. Nagbago na rin noon ang mga mata niya at dahan-dahan na naging pula. Maya-maya ay humaba na rin ang mga ngipin niya. Ganoon din ang mga kuko niya sa kamay at paa. Sa puntong yon ay tumigil na rin siya sa kasisigaw at ganoon na lang ang lalim at pagkahingal niya. Alam ko na noon na tapos na ang pagbabagong anyo niya. Isa na siyang ganap na halimaw. Hinang-hina na ako noon nang bigla na lang siyang tumuwad na gaya ng aso at tumakbong gamit ang mga kamay niya at paa. Nagmamadali talaga siya para siyang may kailangang puntahan. Nag-alala na talaga ako sa kanya kaya pilit kong nilalabanan ang takot ko upang sundan siya. Sobrang bilis niyang tumakbo noon at hingal na nga ako noon sa kakahabol kay Maria. Pero hindi ko talaga siya magawang abutan. Maya-maya pa'y napansin ko na kung saan siya patungo. Papunta yun sa bahay ni Tatay Pidring. Unti-unti nang luminaw sa akin ang lahat noon. Sa takot ko na sa kung anong pwede niyang gawin ay pilit ko pang binilisan. Nang makarating na nga ako doon, ay nakarinig agad ako ng nagsisigawan. Lalo pang lumakas ang kutob ko, kaya wala na akong sinayang na panahon hanggang sa maabutan ko nga si Maria na nakatayo na lang siya noon. Pero napansin ko na duguan na ang bibig niya at ang mga kuko niya. Halos tumalon pa ang puso ko noon sa sobrang kaba. Napansin ko kasi na titig siya noon kay Tatay Pidring. Nakaupo na lang ang tatay ko noon sa lupa. Duguan na siya nang makita ko. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw na rin siya ng sigaw noon, pero wala namang ibang tao doon na pwedeng magligtas sa kanya. Lumayo ka sa akin. Alimaw ka! Lumayo ka! Kitang-kita ko rin na umiiyak na siya noon sa sobrang takot. Siguro ay alam niya na noon kung gaano kahirap ang ginawa niya sa amin. Parang awa mo na. Sigaw niya na ikinagalit ni Maria. Bigla na lang kasi siyang umungol. Nagsalita pa si Maria gamit ang kasumpa-sumpa niyang boses. Ang akala mo ba may magliligtas pa sa'yo? Wala na, Pidring. Papatayin na kita! Sa loob-loob ko ay masaya na ako noon. Sobra-sobra na kasi kaming naiganti ni Maria. Kaso may bigla na lamang sumagi sa isip ko. Konti na lang kasi ay tuluyan ng matatapos ang problema namin sa taong yun. Gulong-gulo na nga ako noon. Hindi ko na kasi talaga alam ang gagawin ko. Nagulat na lang ako nang marinig kong humiyaw si Tatay Pidring. Pagtingin ko sa kanya, nang ganyan ay nakita kong sinaksak siya ni Maria gamit ang mga kuko niya. Bumaon ang lahat na matatalim na kuko ni Maria sa paa niya. Hindi na nga makatayo si tatay at wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang gumapang. Tulong! Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay! Hindi na ako nakatiis noon. Kahit sobra-sobra na kasi ang galit ko
ay hindi ko naman maatim na dungisan ni Maria ang kamay niya dahil lang sa taong yon. Maria! Sigaw ko at agad naman siyang napalingon sa akin. Kinilabutan pa nga ako sa sama ng tingin niya, lalo pa sa boses niyang makapanindig balahibo. Linda, nandiyan ka na pala. Tamang-tama. Panoorin mo kung anong gagawin ko sa walang hiya mong tatay. Napansin ko noon, nagulat na gulat si Tatay Pidring sa mga nangyayari. Pero gaya ng dati, sobra pa rin ang kapal ng pagmumukha niya. Parang awa mo na, Linda. Iligtas mo ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo ako, anak. Tumahimik ka! Hindi ka tutulungan ni Linda dahil papatayin na kita. Wag! Wag! Susugod na si Maria noon. Dali-dali namang gumapang ang tatay para tumakas. Kaso, madali lang siyang naabutan ni Maria. Hinawakan siya nito sa isang paa at kinaladkad pabalik. Napasigaw na lamang ako. Wag, Maria! Itigil mo na yan! Ano? Anong sinabi mo? Parang awa mo na, Maria. Itigil mo na yan. Bigla-bigla na lang siyang napasigaw na para bang sobra siyang nadismaya. Ganoon na nga lang ang kaba ko sa naging kilos niya. Maria, huminahon ka lang. Makakaganti ka na, Linda. Makakaganti ka na. Papatayin ko siya. Hindi ba yun ang gusto mo? Hindi mo na kailangang gawin yun. Hindi mo na kailangang manakit para sa akin. Nasisiraan ka na ba, Linda? Pwede ko na siyang patayin ngayon. Kapag ginawa ko yun, hindi niya na ulit kayo masasaktan. Alam ko, Maria, pero ayaw ko namang gumawa ka ng bagay na pagsisisihan mo sa bandang huli. Kaya, Maria, nakikiusap ako sa'yo. Tumikil ka na. Sa puntong yun, ay napasigaw pa si Maria ng sobrang lakas. Takot na takot pa nga ako. Hindi ko na kasi alam kung ano ang pwede niyang gawin. Pero huminaho naman siya pagkatapos noon at saka nagmamataling tumakas. Hindi ko na ulit siya nakita pagkatapos noon. Mabilis kasing kumalat sa lugar namin ang pagiging aswang niya. At kapag bumalik siya, ay sigurado akong mapapatay siya ng mga kabaryo namin. Dahil sa nangyari, ay naputulan naman ang paa si Tatay Pidring. Nagalit pa siya sa akin noon at sinisi ako sa nangyari sa kanya. Pero wala na siyang nagawa noon para saktan uli kami. Utang ko ang lahat ng yun sa kaibigan ko. Napakarami niyang isinakripisyo para lang sa akin. Pero sa huli ay hindi ko man lang siya napasalamatan.